sa pagpapatuloy ng ating istorya. Lumipas ang 4 na buwan, sa kalangitan, isang engranding barkong lumilipad ang mariing humahawi sa ulap habang sinisikap ang magandang panahon. Sa loob nito, tahimik na nakikinig si Li Wuji sa may ingay na usapan ng mga pasahero. Isang lalaki ang sumigaw, puno ng pagkadismaya, grabe, papalala na ng papalala ang kaguluhan sa mundong ito. Isa pang boses ang nagpakita ng matinding inis, ang bayan kong Luozhou, sinakop ng mga halimaw mula sa Nether Abyss, nilipol ang mga cultivator na tumutol, habang ang iba naman ay ginawang parang hayop, ikinulong at inalipin. Sumunod ang isa pa, kasabay ng buntong hininga, oo, dumating ang Nether Abyss Army na parang bagyong walang awa, ang mga sekta sa gitna at mababang rehiyon, talo agad, tanging ang mga elite sect tulad ng Yuhua sect lang ang kayang lumaban. Pero ngayon, magulo ang lahat, parang buhangin na ikinakalat ng hangin, sino kayang tatayo bilang leader? Napakunot noo si Li Wuji, tumimos sa kanya ang mga balita at may tanong sa isip, kakalis lang natin sa Xuangkong Temple, paano ganito kabilis lumaganap ang kaguluhan? Bigla, isang batang taga-benta ang sumigaw mula sa kalapit na lugar, Extra, bagong labas na edisyon ng Cultivation World Daily, hindi pwedeng palampasin ng kahit sinong cultivator. Agad naman lumapit si Li Wuji at bumili ng dyaryo, sabay pasasalamat habang unti-unting nagiging malabo ang kanyang anyo. Salamat. Lumipat ang tagpo sa bahay ni Ye Junlin, nakatayo siya sa likod ng Divine Beast na Kunpang habang ito'y lumilipad sa kalangitan. Sa bakuran, nakahiga sa isang kahoy na long chair si Ye Junlin habang nireregaluhan ng relaxing massage ni Hong Chenny. Habang chill at umiinom ng lemon juice, nagkomento si Ye Junlin, Xiao Hong, lalong gumaganda ang galaw mo, smooth na, may talent ka talaga. Agad namang bumalik ng sagot si Hong Chenny, may halong inis habang pinalalakas ang masahe, Master, basta't masaya kayo, ayos na yun sa akin. Sa sandaling yun, dumating si Li Wuji hawak ang dyaryo, Master, tulad ng utos nyo, dala ko na po ang pinakabagong balita. Lumingon agad si Ye Junlin, nakasuot pa rin ng itim na shades, at may seryosong tono, ang lalim ng kunot ng noo mo, may nangyaring malaki ba? Habang nakataas ang kilay, binasa ni Li Wuji ang dyaryong hawak niya, ayon sa balita, ikaw daw Master ang Sumire sa Xuangkong Temple, sa sobrang galit mo raw, pati ang Per Ilan Nation na damay, nilusob daw ang palasyo, pinatay ang buong pamilya ng hari, at dahil mahina na ang depensa, mabilis itong nasakop ng Nether Abyss Army. Dagdag pa niya, may halong inis, nakakainis, Master, panibagong paninira na naman to, wala na talagang hiya ang mga tao. Biglang nanlaki ang mga mata ni Ye Junlin, bahagyang tinaas ang kanyang shades, nawasak ang Xuangkong Temple. Tumayo siya sa harap ni Li Wuji, nakakrus ang mga braso, Nether Abyss Clan kaya ang may gawa nito, pero parang hindi pa sila ganun kakumpiyansa para sumugod agad, baka tao talaga ang may pakana ng mga chismis na to, pati yung abot ng Xuangkong, may koneksyon daw sa Nether Abyss, posibleng pati ibang sekta sa Eastern Region, kasabwat na rin nila. Hinawakan ni Ye Junlin ang kanyang baba, napaisip ng malalim, kakaalis lang natin, tapos sunod-sunod ang pagbagsak ng Xuangkong Temple at Per Ilan Nation, mabilis namang nakapanghimasok ang Nether Abyss, mukhang matagal na itong pinaplano, baka ako lang talaga ang naging mitya ng lahat. Lumapit si Li Wuji, hawak pa rin ang dyaryo, Master, posibleng yung hinahabol nila ay ang pinto. Walang alinlangan tumugon si Ye Junlin, kasabay ng pagtaas ng kilay, tama, lahat ng ito, umiikot sa Stargate. Hinala ko, pati ang pamilya ng Per Ilan Nation may Stargate rin, ang Nether Abyss Clan, nakikipag-ugnayan sa ilang sekta sa Eastern Region, isang sabwatan para buksan ang Stargate, at palayain ang mga nilalang mula sa ibang dimensyon. Mataas ang pagsang-ayon ni Li Wuji habang tinaas ang kamay, tama kayo, Master, habang nasa barko ako kanina, dami kong narinig na tumatakas, marami na palang lugar sa Eastern Region ang sinakop na ng Nether Abyss creatures, parang malapit na tayong bumagsak ng tuluyan, di ko inakalang ganito kabilis kumilos ang Nether Abyss Clan. Marahas ang tanong ni Ye Junlin, may iba pa bang mahalagang balita? Napakunot noo si Li Wuji, muling tumingin sa dyaryo, naku, delikado ang Huangzhou, pati ang Xuanshan sect. Pagkarinig sa balita, biglang nag-iba ang mukha ng isa, may halong gulat at pangamba, nakakunot ang noo, pasiga niyang wika, pati ang Xuanshan sect, napasubo na, mukhang sobrang layo na't di na gumagana ang Jade Shubes para sa komunikasyon.
Kasunod nito ay mabilis niyang inutusan ang alaga niyang Divine Beast, Aken, baliktad tayo, papunta tayong Huangzhou. Pero bago pa man sila makagalaw, isang kakaibang sistema ang biglang lumitaw at nagpahayag ng ding binabati ang host sa random check-in mission, mag-check-in sa Desolate Province upang matanggap ang gantimpalang Divine Ability, Dharma Heaven and Earth. Ngumisi ng may pagkamapanghamak si Ye Junlin, habang kumikislap ng gintong enerhiya ang kanyang kamay. Malakas niyang sambit, kanina pa ako nag-iisip kung paano ko mahahatak ang ahas mula sa lungga. Pero ngayon, kusa itong dumating, sige nga, ipakita mo sa akin ang tunay mong galing. Sa kabisera ng Huangzhou Province, bumungad ang 3 miyembro ng Bone Clan na nakasakay sa magarang chariot. Sa harapan, may 2 kawal na walang awat sa pagpalo sa mga tao, pilit na pinapatulak ang chariot, sabay tawa ng leader ng grupo, bilis pa, mula ngayon, magiging alipin kayo ng Bone Clan habang buhay. Habang hinahampas ang mga tao't hinihila ang kadena ng chariot, napabulalas ang isa, nakakagalit, ganito na lang tratuhin ng Bone Clan ang sangkatauhan, pero wala tayong magawa, wasak na ba talaga ang Desolate Province natin sa dilim? May isa pang nagpaalala, dati, si Senior Ye ay hinahangaan, pinatunayan niya sa Eastern Region na di basta-basta ang lugar natin, pero ngayon, ganito na lang. Isang tinig, halos mawala ng pag-asa, Sai, pati Xuanshan Sect, di na makakabangon, kung sakali mang dumating si Senior Ye, parang di na rin siya makakabago ng kahit ano, sa gitna ng isang restaurant, isang taong napasigaw ng malakas, naku, ipapako na naman sa madla ang isang kultibador na lumaban, Fairy Zhao mula sa Xuanshan Sect ang susunod, gulat na gulat ang 3 nakarinig. Halos sabay-sabay nilang wika, ano? Tara, tingnan natin. Sa ibaba ng entablado, isang matipunong pinuno ng Bone Clan ang unti-unting lumapit sa babaeng nakagapos, kasabay nito'y mariin niyang bulong, Sai, pati si Fairy Zhao, nabihag na rin, mataas daw ang posisyon mo sa Xuanshan Sect, no? Hehe, ang mga elder mo, duwag, nagtago sa bundok tulad ng pagong, tapos ikaw, naglakas loob pang lumabas, saan ka ba pupunta, ha? Nakagapos sa entablado si Zhao Linga, basag ang katawan sa sugat, ngunit ang espiritu niya ay di pa rin nagigiba, siya ay nasa rurok ng Deity Transformation Realm, isang makapangyarihang kultibador, sa harap niya, tumayo ang general ng Bone Clan, isang halimaw na nasa Body Integration Realm, may ngisi ng panunuya sa kanyang mukha nang malakas siyang humiyaw. Sa buong Desolate Province, ang Xuanshan Sect ninyo ang pinakaabala, pero wala yang saysay ngayon, ang dakilang Bone King namin ay muling magtitipon ng puwersa. Sabay hawak sa mukha ni Zhao Linga, itinaas ng general ang kanyang tinig. Babasagin namin ang Xuanshan Sect ninyo, walang sino man ang maliligtas, lahat ay masasawi. Galit na galit ang tugon ni Zhao Linga, may apoy sa boses at paninindigan sa mga mata. Kung gagawin mo yan, kapag bumalik mula sa kanyang paglalakbay si Lord Ye ng Xuanshan Sect, lilipulin niya ang buong Bone Clan niyo. Pero ang Bone General, sa halip na matakot, tumawa ng may kumpiyansa, puno ng pangungutya. Humph, Ye Junlin, ang puting buhok na Diyos ng pagpatay, puro salita lang yan, kaya di siya bumabalik ay dahil nagtatago siya, parang asong duwag, paano niya kayo ipaghihiganti? Nagsimula ng tumawa ang mga kasapi ng Bone Clan, malulutong, mapanghamak, at puno ng kasamaan. Sa gilid, bahagyang lumingon si Ouyang Feng, ang pinuno ng Mountain Moving Sect, kapwa nasa Peak Deity Transformation Realm, at marubdob ang babala sa mga kasamahan. Huwag tayong padalos-dalos, masyadong malaki ang agwat sa lakas, kung mag-aalsa tayo ngayon, parang isinuko na rin natin ang sariling buhay. Sa sandaling yun, muling ngumisi ang Bone General, habang nanginginig sa pulang enerhiya ang kanyang palad, matalim ang kanyang tingin kay Zhao Linga. Tingnan natin kung kasing tibay ng bunganga mo ang katawan mo. At sa isang iglap, pinakawalan niya ang 2 matulis na buto, damapo ang isa sa balikat ni Zhao Linga, napapikit siya sa sakit, ngunit nanatili ang matatag na anyo. Nakita ito ni Ouyang Feng, ang kanyang mukha'y nagsalamin ng lungkot at takot, pabulong niyang wika. Patawad, Senior Ye, tunay ngang walang lakas ang matandang ito, sinubukan ng Mountain Moving Sect na harangin ang Bone Clan, pero napakalaki ng pinsala, ang natitirang disipulo, napilitan ng tumakas mula sa bundok para mabuhay. Ayokong madamay pa ang iba ng walang saysay. Samantalang nakatunganga ang Bone General, pinanood niya si Zhao Linga, walang imik, walang iyak, kahit sa kabila ng matinding paakit, mariin ang kanyang tinig, puno ng inis. Bakit tahimik mo?
dapat marinig ang pagmamakaawa o ang nakakakilabot na sigaw ng babaeng to. Yun ang tunay na paraan para takutin ang buong sangkatauhan. At sa isang iglap, kinuryente niya si Zhaoling gamit ang spiritual energy. Napailing si Zhaoling sa matinding hapdi, pero hindi siya sumigaw. Nakita ito ni Ouyang Feng, at may halong lungkot at pangamba ang kanyang tinig habang itinaas ang kamay. Ang bait ng batang yun, Sai, Senior Ye, kailangan ka na ng Desolate Province. Sa sandaling yun, muling naglakas ng enerhiya ang Bone General, balak na niyang tapusin ang lahat, galit ang tinig, punong-puno ng paghamak. Wala nang saya, kung talagang handa ka ng mamatay, pagbibigyan kita. Luhaan at nanginginig sa sakit, mahinang nag-isip si Zhaoling. Tapos na ba talaga? Pero bago pa bumagsak ang huling atake, isang matinding presensya ang biglang bumalat sa buong paligid. Sa langit, lumitaw ang isang dambuhalang divine beast. Ang aura nito'y parang bagyong walang kapantay. Napayuko ang Bone General, nangangatog habang nakangangang sambit. Anong nangyayari? Ang aura na to, parang mula sa isang king ng Bone Clan. Si Ouyang Feng at ang kanyang grupo, napaluhod sa takot, mga luha ang bumagsak habang mariing wika. Ang aura ng Tribulation Transcendence Realm, isa itong Demon Emperor. Una, inatake ng Nether Abyss Army, tapos ngayon, may Demon Emperor pa, tapos na ba talaga ang Desolate Province? Pero sa himpapawid, unti-unting bumaba si Ye Junlin, parang Diyos ng digmaan, kalmado ang mukha, ang buhok ay dahan-daang umaalon sa hangin. Ibinuka ng bahagya ni Zhaoling ang kanyang mata, mahina ngunit puno ng pag-asa ang tinig. Ikaw ba, Peak Lord, Master Ye? Ngumiti si Ye Junlin, kasabay ng pagtaas ng kamay, mula sa kanyang palad, lumabas ang gintong enerhiya na palm unit sa Cade at pinalaya si Zhaoling. Mabilis niya itong sinalo bago tuluyang bumagsak, at may mariing sambit. Ako nga, at ikaw naman, sino ka? Habang nakasandal si Zhaoling kay Ye Junlin, siya ay mariing tumugon ng may tuwa. Peak Lord Ye, ako to, si Zhaoling. At dagdag pa niya, baka kasi 300 taon akong nagkulong sa Sundial kaya di mo na ako nakilala. Ikaw pala, mariing sambit ni Ye Junlin habang bumabalik sa alaala ang dating itsura ni Zhaoling. Kaya pala parang pamilyar ka, di ko inasahang ganyan ka nakalaki ngayon. Ano ka ba, anong lumaki? Sabi ni Zhaoling habang nahihiyang napailing, namumula ang pisngi. Agad namang umirap si Ye Junlin, sabay biro, hoy, anong iniisip mo? Edad ang tinutukoy ko. Mas matanda ka na sa kin. Napatahimik si Zhaoling, tila nabigla at walang nasagot. Sa sandaling yun, tinaas ni Ye Junlin ang kamay at pinalabas ang berdet kumikislap na enerhiya, handa siyang gamutin si Zhaoling. Sa isip niya, grabe ang pinsala ni Ling, kailangan ko siyang pagalingin agad. Samantala, napaatras sa gulat ang Bone General at ang kanyang kasama, pawisan, nanginginig, bulalas niya, siya pala ang maalamat na white-haired god of slaughter, si Ye Junlin. Sumagot ang kasama, nangangatog, ang lakas, parang kapantay ng hari ng aming angkan. Biglang lumabas ang mabangis na ekspresyon ni Ye Junlin, malamig ang boses, puno ng galit, oras na para singilin ang mga walang hiya. Sa isang iglap, lumipad siya pataas, mabilis, walang paabi, tumayo sa harap ng Bone General habang nasa himpapawid. Taas noo siyang tumingin dito, habang bumabalot sa paligid niya ang gintong enerhiya, may paghamak ang kanyang tinig. Hindi mo ba alam na ako ang tagapangalaga ng lugar na to? Sabay biglang pinalabas ni Ye Junlin ang nakakatakot na presyon ng enerhiya, halos mapatira pa sa bigat nito ang Bone General. Sabay sigaw ni Junlin, paanong naglakas loob kayong manggulo rito? Sa sandaling yun, halos mawalan na ng kulay ang mukha ng Bone General, nanginginig siya sa matinding takot habang nilalamon ng pressure ang paligid, mariin siyang nagsalita kahit hirap na hirap, may paparating na hari mula sa aming angkan, payo ko sayo. Huwag ka nang magpadalos-dalos, kung gusto mong mabuhay, sumuko ka na lang, kung hindi, tiyak ang kamatayan mo. Ngunit tumawa lang si Ye Junlin, punong-puno ng tiwala sa sarili, habang unti-unting nagtitipon ng enerhiya sa kanyang mga palad, binigkas niya ang nakakabinging linya, hehe, may mas magaling pa bang mandirigma sa akin, wala sa mundong ito. Napalaki ang mga mata ng Bone General sa narinig, at sa isang iglap, bumagsak siya, nawala ng buhay, ang eksena, nakakakilabot, parang pinutol ang kanyang hininga ng kapalaran mismo. Sa sandaling yun, napuno ng lilang apoy ang mga mata ni Ye Junlin, mariin siyang tumingin sa paligid, punong-puno ng determinasyon, makinig kayong lahat, habang nandito ako, hinding-hindi babagsak ang langit, ang Bone Clan ng Desolate Province, maghanda na lang kayo sa kamatayan,
Ang mga kawal ng Bone General ay sabay-sabay na napaurong, natigilan sila sa kinatatayuan nila, nanginginig at hindi makagalaw sa bangis ng presensyang Bamalot sa paligid.